Okay, magandang hapon po sa inyo lahat. Meron po tayong Bible study ngayong hapon. Pag-aaralan po natin ang Galatians chapter 4, verse 1 patuloy. Isa-isay natin ito. Kung hanggang kailan, kung hanggang saan natin matapos to. Pero buong chapter po, gagawin natin itong series. Okay. Verse 1 po ng chapter 4 ng Galatians. Ganito pa pagkasabi ni Apostol Pablo. Ito pa ay sulat ni Apostol Pablo. Sabi niya, ito ang ibig kong sabihin habang bata pa ang tagapagmana. Hindi siya makahihigit sa isang alipin. Bagamat siya ang may-ari ng lahat. Sapagkat siya ay nasa pangangalaga pa ng mga taga-pangasiwa sa loob ng panahong itinakda ng kanyang ama. Yun tagapagmana daw ay pagbata pa. Kahit siya pa may-ari ng lahat, hindi pa rin siya pwedeng mangasiwa ng mamanahin. Yung mamanahin niya, hindi pa. Kasi ang mana ay ibinibigay pagka nawala na yun po yung magulang niya na magmamana sa kanya. Kaya sakala niya lang matatanggap ang mana. Pag nawala na po yung namatay yung kanyang yung magulang. Di ba? Okay. Tuloy natin sa verse 2, sabi ni Apostol Pablo. Ang hirap, ang liit nito. Hindi ko makita. Verse 3, gayon din naman nang hindi pa tayo nananalig kay Kristo. Verse 6, tayo ay nasa ilalim, o verse 4, tayo nasa ilalim ng mga tuntunin ng sanlibutan ito. Ano ang mga tuntunin ng sanlibutan? Noon daw, tayo rin, ang mga mananampalataya, mga anak na tayo ng Diyos. Hindi pa tayo magmamana ng kaharian ng Diyos kasi nandito pa tayo sa ilalim ng tuntunan ng sanlibutan. Under pa rin tayo sa ilalim ng tagapangalaga. Nasa ilalim tayo ng tagapangalaga. Ano yun? Yung kautusan. Yun ang tagapangalaga natin. Kasi hindi pa tayo magmamana ng buhay na walang hanggan kasi nasa ilalim pa tayo ng tuntunin ng tagapangalaga natin. Yung kautusan po ang tagapangalaga ng lahat ng tao. Okay, sorry. Ngunit, sabi dito sa verse 4, nang dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Okay. Ano daw to? Isinugo na. Nung panahon na, nung talagang nararapat na, isinugo niya na po ang kanyang bugtong na anak para po tayo ay kanya na pong kunin sa pangangalaga ng kautusan. Gusto niya nang ilibre tayo. Wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Gusto niya ma-free. Malaya na. Para maging malaya tayo. Yun po ang purpose na bakit napunta rito. O inutusan ng amang Diyos ang kanyang bugtong na anak para tayo maging malaya sa kautusan na siyang unang tagapangalaga natin. Okay. Maganda naman yung kautusan kasi tagapangalaga natin, tinuruan tayo ng mabuti. Tinuruan tayo para mapunta kay Kristo. Siya ang tagapangalaga. Sabi ng tagapangalaga, ayaw ng tagapagligtas si Kristo, hindi ako. Ako yung tagapagturo lang. Okay, verse 4, ito pang rason. Ngunit, nang dumating, verse 5, nandito ang rason. Upang, inutusan na po. No? Ang verse 4 po ay, inutusan ng kanyang ama. Ay ng ama ang anak. Naging tao sa pamamagitan ni Maria.
para sa ilalim ng kautusan. Siya po ay naging tao sa ilalim ng sa panahon ng under the law, sa panahon ng kautusan. Ang purpose po para yung mga nasa ilalim ng kautusan ay makuha niya o tuparin niya yung kautusan para hindi na yung kautusan laging nag-uutos sa atin. Kay Kristo na tayo. Okay, tuloy natin. Sabi diyan, ito ang rason, upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Tayo raw nasa ilalim ng kautusan. Nang dumating ang Panginoong Hesus, Kanya pong ginawa ito. Tinupad. Siya na po ang gumawa ng kautusan. Saan niya po yung ginawa? Tinapos niya po yung paggawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Di ba namatay siya doon para tuparin ang kautusan. Kaya tayo mga nasa ilalim ng kautusan na yun, mapalaya niya sa ilalim ng kautusan. Ito sabi niya, yung mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y, sabi niya, mabibilang na mga anak ng Diyos. Pag una ka na sa kautusan, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, ay ikaw po ay magiging anak na ng Diyos. Okay. Yung pagiging anak natin ng Diyos, tayo anak na pero nasa ilalim pa rin tayo ng kautusan noon. Kasi nga ang tagapangalaga eh. Pero nang dumating na ang mag-aalis sa atin sa kasalanan, sa kautusan yun, ang Panginoong Hesus ay Kanya na pong ginawa. Imbis na po na tayo sumunod sa kautusan, ginawa po ng anak ng Diyos, ng Panginoong Hesus, siya na po ang sumunod sa kautusan para po sa atin. So, di ba? Ang ganda nun, regalo nga eh, biyaya. Hindi nala niya ang biyaya sa atin. Hindi na po sumunod. Ang hirap ng sumunod. Kautusan pa yun. Ang hirap talaga sa totoo, sumunod sa kautusan. Kaya ang ginawa po ng Diyos ay, sa totoo, dahil sa Old Testament po ay, Exodus chapter 19, nandun talaga yung ito po yung mga tao na inalis ni Moises doon sa pagkaalipin ay nag-request sa Diyos. Sabi sa kay Moises, sabihin mo sa Diyos na bigyan kami ng kautusan at susundin namin. Yun ang request ng mga Hudyo. Di sinabi rin ni Moises, basahin niyo chapter 19 ng Exodus. Bumigay ang Diyos ng permissive will, sabi ni Diyos kay Moises. Okay, Moises, sabihan mo sila, simula ngayon, labahan nila ang kanilang mga damit. Yung malinis, yung maputi, para pumuti. Tapos, magkita tayo doon sa Mount of Sinai. At huwag silang hahawak doon sa bundok. Kahit sa bundok. Pag humawak sila yung mamamatay. Nagalit ng Diyos. Tapos doon binigay yung pautosan. Pag gusto niya ng utos, sige. Yung unang utos pa lang, hindi na nila nagawa eh. Simple lang yun. Maglalaba ng baro nila na maputi. Tapos punta doon sa may bundok. At huwag hahawak sa bundok na yun. Baka may humawak. Pero, ganun, ang gusto ng tao ay kautusan. Pero ang gusto ng Diyos, biyaya. Ayaw ng Diyos ng kautusan kasi alam ng Diyos na hindi natin kayang sundin ang kautusan. Dahil ang kautusan ay banal. Mula yan sa Diyos eh. Hindi natin masusunod yan kasi tayong bagsak tayo sa kasalanan. Makasalanan po tayo. Wala tayong magagawa matuwid sa harap ng Diyos dahil sa kautusan. Kaya walang magiging matuwid sa harap ng Diyos dahil sa kautusan. Bagsak na tayo makasalanan. Kaya yun po ang ginawa ng ating Diyos. Permissive will yun. Kaya ang ginawa ng Diyos sa kanyang anak ay inutusan dito para alisin tayo sa unang pagkaalipin. Nalipin tayo ng kautusan. Para tayo alisin doon sa kautusan para tayo mapalaya sa pagkaalipin sa kautusan. Kaya ito po ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Sinugo niya po ang kanyang anak upang tayo mapalaya sa ilalim ng kautusan.
Kaya pag sumampalataya ka po sa Panginoong Hesus, sinampalatayaan mo yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, malaya ka na po sa kautusan. Na kay Kristo ka na at nasa ilalim ka na po ngayon ng biyaya ng Diyos. At ang biyaya ng Diyos ay isasampalataya ka na lang kay Kristo na malaya ka na sa kautusan. Siya na ang gumawa. Kaya sabi ng iba, paano na yun? Hindi natin magagawa yung utusan. Hindi na, sasampalatayaan mo lang kasi may gumawa na nga eh. Yung gumawa, doon tayo lumapit. Sinong gumawa? Anak ng Diyos. O Diyos yun, bro. Anak ng Diyos yun. Sampalatayaan na lang natin ang Panginoong Hesus na siyang gumawa at sumunod sa kautusan para sa atin. Kaya pag sumampalataya tayo sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, ay nasunod na rin po natin ang kautusan kasi tinapos niya na yun doon, ginawa niya na doon sa krus. Malinaw po na kaya po ang salvation ay kaligtasan natin ay hindi na po sa mga turo ng kautusan na hindi naman talaga nakapagliligtas dahil ang tagapagligtas ay mismo ang Panginoong Jesucristo. Siya po ang hindi po yung kautusan ang tagapagligtas. Sa kautusan ay mas lalo ka pang malulubog sa kautusan. Kasi pag sinabing wag ito, wag mong gawin yan, ginagawa ng tao. Kasi yun ang kapangyarihan ng kautusan. Wag yan kung ano yung Ten Commandments. Kung ano yung bawal siyang ginagawa. Pag may utos, may pagbalga. Kaya hindi talaga kaya ng tao na sumunod sa kautusan ng Diyos. Dahil ang hirap sumunod sa kautusan dahil makasalanan nga tayo. Di ba yung mga Hudyo, makasalanan din. Ang kautusan nga sa kanila binigay, kaya alam nila kung anong gagawin. Tinuruan sila kung paano nila gagawin ang pagsunod sa kautusan. Tayong mga hintil, hindi natin alam kung paano susundin yun. Dahil tayo nasa biyaya. Tayo ng mga sumampalataya sa Panginoong Hesus, tayo mga anak ng Diyos. Tayo naging anak ng Diyos dahil sa pananampalataya kay Kristo at tayo po ay naalis na sa pagkaalipin sa kautusan. Tuloy natin ang verse. Dito na tayo sa verse. Ang liit, di ko makakita. Upang, verse 9 na ito. Upang, verse 6. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos. Pinagkalooban niya kayo ng Espiritu ng kanyang anak. Ito po yung Espiritu ng kanyang anak. Para makilala po na tayo ay anak na ng Diyos. Dahil tayo po ay naging anak ng Diyos dahil po sa anak ng Diyos, dahil kay Kristo. Siya po ang dahilan kung bakit tayo tinawag na anak ng Diyos. Tayo po ay naligtas dahil sa kanyang anak. Dahil siya po ang tagapagligtas natin. At tayo rin ay naging anak ng Diyos nang sumampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo. Kaya sabi diyan, upang ipakilala kayo'y mga anak ng Diyos. Para daw ipakilala na tayo mga anak ng Diyos, ang ginawa ng Diyos ay pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak. Nang tayo'y para tayo makatawag sa kanya na Ama. Ama sa kanya ay Ama ko. Para makatawag tayo ng Ama sa Diyos, ang ginawa po, nagsumampalataya tayo sa Panginoong Hesus. Binigyan po tayo ng Espiritu ng Panginoong Hesus para tayo panampalataya. Para tayo makatawag daw na. Ito sabi, para tayo makatawag sa Ama na Ama ko. Dahil nga sa kanyang anak, tayo naging anak ng Diyos. Nagsumampalataya tayo binigyan ng rights o pinagkalooban ng kapangyarihan na maging mga anak ng Diyos. John 1:12, Galatians chapter 3 verse 23. Tayo ay naging anak ng Diyos. Okay. Dahil po sa ating pananampalataya sa kanyang anak. Kaya nakatawag na tayo sa Diyos na Ama. Yun na po ang relasyon natin sa Diyos. Siya po ay ang ating Ama, tayo ang mga anak ng Diyos. Pag tayo po ay sumampalataya sa ginawa o tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Na siya na po ang gumawa ng paraan. Siya na po ang tumapos. Siya na po ang gumawa para hindi na tayo sumunod sa kautusan. Siya na ang sumunod. Kaya gagawin na lang po natin ay sasampalatayaan na lamang natin siya. Kaya yan po ang biyaya ng Diyos na tinuturo ni Apostol Pablo. Ang tawag ni Apostol Pablo na may gospel. Yun po ang gospel of God's grace.
ang biyaya po ng Diyos na binigay kay Apostol Pablo. Gospel, mabuting balita na biyaya ng Diyos na binigay kay Apostol Pablo upang ipangaral niya. Yun po, napakasimple po. Sasampalataya ka lang sa tinapos na gawa ng Panginoong Jesus. Kaya kung sino man po makapakinig po nito, ay nais niyo pong sumampalataya sa Panginoong Jesus, gawin niyo po. Sampalatayanan niyo, tanggapin ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para po sa atin, para tayo maligtas. Para tayo maalis doon sa pagkaalipin sa unang tagapangalaga, yung kautusan. Para malipat po tayo sa pamilya na ng Diyos, sa biyaya ng Diyos. Gawin niyo lamang po ito. Manalangin po kayo ng ganito. Salamat po, Amang Diyos, sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Salamat po na lamang ko na ako'y makasalanan at kanya na pong tinubos doon sa krus ng Kalbaryo. Sumasampalataya po ako sa Panginoong Hesus bilang Panginoon at personal pong tagapagligtas sa oras pong ito. Salamat po, Ama, sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. Yan lang po ang sasabihin nyo. Tatanggapin nyo lang sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus Kristo. Okay, salamat po.